isa o dalawa, tatlo, wag po tayo malungkot kasi hindi po yung... Hindi. Mag-umpisa na po tayo, mga kapatid. Quiet. Sabi nga, isa o dalawa, tatlo, hindi po yung tumitingin sa Panginoon o marami o kakunti. Ang bawat isa, ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso. Diba? Tumitingin po doon. Hindi yung tumitingin kung gaano karami ang bulsa mo, kung gaano kakayaman. Basta puso. Ang tinitingnan po ng ating Panginoon Diyos, kung gaano kalawak ang iyong pananampalataya. Diba? Sabi nga, ito ang araw ng Sabat. So, ibig sabihin, kapahingaan. Bago tayo magpahinga sa bahay, unahin muna natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Puso't kanluluwa, ibigay po natin muna ng 2 oras. Sabi nga ng Panginoon, dapat isang araw, pero hindi pa tayo maabot ng isang araw. Yung iba natatamad na pumunta kasi may hadlan. O, di ba? Punta yan. Kaya po, mga kapatid, bago pa tayo mag-umpisa, binigyan ka ng kamay para pumalakpak, purihin at sambahin at dakilain ang ating Panginoon Diyos. Mag-umpisa na po tayo, tatawagin po natin ang ating ka-sister, ang ating kapatid na si Sister Karina. Hello! Magandang umaga po sa lahat na naririto. Parang matamlay tayo, may pera pa tayo. Hello! Sinong pinagpala ng Diyos? Siyempre na tayo pinagpapala. Walang sinasabing hindi. Umaga pa lang, yun ang pinagpapala na tayo eh. Paggising pa lang natin sa umaga, yan ang unang pagpapala ng Diyos. Yung buhay mo na nagising ka pa ng maagang maaga. Kaya purihin ng Panginoon, tayo ay tumaya at dumako na tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya purihin siya at dakilain sa araw na ito. Kaya awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Welcome kayo mga kapitbahay ng Building X, maging sa YouTube. Purihin natin ang ating Diyos sa buhay natin. Kaya napakadakilang Diyos na binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah! Purihin natin siya. Awitan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay banal. Kaya sa mga oras na ito, kaya nandito tayo dahil gusto ng Diyos pabanalin tayo ngayong umagang ito. Purihin siya at awitan. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, minsan pa. You are holy.
Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, Lord. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At umaasa kami, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, ingatan sa umagang ito. Nawang manatili kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maging sa pagbabalik mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin, na nararanasan namin, Panginoon, ang mga pagsubok, ang mga suliranin na tinatamasa namin sa aming mga buhay. Kaya Lord, nandiyan ka lagi. Patuloy ka namin nanatili sa buhay namin. Nawa palakasin mo kami, Panginoon, sa aming buhay pa ng pananampalataya. Ano mang ginagawa namin, Panginoon, ginaguide mo kami, Panginoon, kung saan man kami pumupunta, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, dinadalangin namin na sila ay idako mo sa umagang ito upang sama-sama kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Hello? Nandiyan na ba tayo? Kaya Lord, aray! Itaas po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Purihin natin siya at awitan. Hallelujah!
be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. The name of the Lord reigns a strong tower. The righteous standing to it. We are saved. The name of the Lord reigns a strong tower. The righteous standing to it. We are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, Most High. Oh, Most High. Oh, Most High. Oh, Most High. Hallelujah. Lord, ikaw ang pinakalakila. Ikaw na ang pinaka sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Wala nang katulad sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay pa sa iyo, Panginoon. Kung ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na nananatili sa buhay namin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin na awitan, Lord. Kaya Lord, bakit kami nagtatanong? Bakit nga ba? Ano ba kami, Panginoon? Sa umagang ito. Ano ba kami, Panginoon? Sa harapan mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Lagi kang nariyan para sa amin. Purihin ka at dakilain ka ang iyong pangalan. Walang iba kundi si Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan?
siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng soliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap, Panginoon! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala namang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Jesus, salamat! Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat kulang ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat kulang ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon! Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig mo. Hallelujah. O Panginoon, Ikaw ang Diyos na napakadakila. Sa lahat ng mga oras na ito, Diyos, wala na kami, Panginoon, may hiling pa kundi ninanais namin, Panginoon, na marinig, Panginoon, ang iyong mga salita. Marinig namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan na presensya. Hallelujah. Lord, marami pong salamat
sa umagang ito na bagamat kami, Panginoon, ay nagpapatuloy sa iyo, Lord, pero marami pa, Panginoon, na ililigtas mo, Panginoon, sa lugar na ito para sila, Panginoon, ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Magandang iyong tagapagsalita, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Manguna ka sa Kanya, Panginoon, upang may bahagi, Panginoon, ay yung mapagpalang salita, Panginoon, sa umagang ito. Upang ito ang Panginoon, ang aming kagalakan. Ito, Panginoon, ang aming kalakasan, ang aming buhay pananampalataya, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Diyos, Ikaw ang aming itinataas sa dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Narito ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat, mga kapatid. Magpasalamat po tayo sa pagising sa umaga. Ikaw ay binigyan ng panibagong araw na makita mo muli ang inyong pamilya at ang paligid na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Di po ba? Sabi nga, ang pagpapasalamat ay siya'y kalugod-lugod sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat, tandaan po natin, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Pag naririto po tayo, siyempre pinag-usapan po natin ay ang pagalawang kamatayan kung paano tayo pumunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po yung pinagpala ng isang linggo para magpasalamat sa ating Panginoon, ay itaas lamang ang inyong kamay. Si Sister Prissy muna. Pinagpala yan, mayaman yan ngayon. Purihin ng Diyos. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Pastor Alan, Pastor Bato. Si Ramon, lalo na kay Brother Jerry, mga sister. Good morning sa inyong lahat, no? Magandang umaga sa inyong lahat. So, babasahin ko lang po ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos ay palaging Diyos at hindi kailan magiging si Satanas. Si Satanas ay palaging si Satanas at hindi kailan na magiging Diyos ang karunungan ng Diyos. Ang kanyang magiging kamangha-mangha ang kanyang katwiran at ang kanyang kadakilaan ay hindi kailanman magbabago. Ang kanyang giwa at kung ano ang mayroon siya at kung ano siya ay hindi kailanman magbabago. Subalit, ang kanyang gawain ay palaging kumikilos ng pasulong. Laging lumalalim dahil ang Diyos ay palaging bago ang hindi kailan luma sa bawat kapanahunan. Magkakaroon ng bagong pangalan ang Diyos sa bawat kapanahunan. Gumagawa siya ng bagong gawain. At sa bawat kapanahunan ay hinahayaan niyang makita ang kanyang mga nilalang ng bago niyang kalooban at bago niyang disposisyon. Kung hindi makikita ang mga tao ang pagpahayag ng bagong disposisyon ng Diyos sa bagong kapanahunan, hindi ba nila siya na ipapako mapapakailan sa krus? At sa paggagawa nito ay hindi nila binibigyan ng kahulugan ng Diyos. Ang salita ng uno, ang pagpapakita at gawain ng Diyos, ang pagpangitain ng gawain ng Diyos. So, ibig sabihin po, yung ating kalooban na baguhin natin ang ating maling disposisyon. So, maraming salamat po sa loob ng isang linggo na naway, kahit may pagsubok sa buhay, laban lang, ay hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Pasalamat kami ng aking pamilya na laging iniingatan ng Panginoon sa bawat ang lakad ng araw-araw. Lugod ako nagpapasalamat sa Kanya dahil sa mga sakuna naway lahat tayo ay manalangin na ito pa yung bahagi na na biguan lindol na sakuna ang darating daw sa ating Pilipinas. Kailangan natin maghahanda. Kaya ang ibig sabihin yun, kailangan natin magsisisi. Lumalapit na sa Panginoon para tayo ay malayo sa sakuna. Yun lang, amen po.
Next po ay si Pastor Alan, magpapasalamat. Ay, nagpapasalamat din bagamat ang ating pagsamba ay minsan marami, minsan konti, pero hindi po yung hadlang sapagkat sabi ni Jesus Christ, 2 o 3 nakakatipon sa kanyang pangalan, siya po yung nasa ating kaligitnaan. Kaya tuloy po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa katapatan natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, na hindi tayo nagkakaroon ng alinlangan na paglingkuran at purihin natin ng Diyos. Kaya salamat sa mga pagpapala niya at ako iniwala na marami talagang ililigtas ang Lord sa lugar nito. Amen? Kaya salamat. Next pa, Brother Jerry ay magpapasalamat po siya. Power yan, power. So, salamat sa Panginoon ulit. Power talaga ng linggo, no? Hinana ko, di ba? Tama. Tumitingin sa verse ko. Sa kawikaan lang po yan. Alam mo, yung mga pinagpapala, ganito po yun. Sa kawikaan 23:12, ganyan ako mag-base sa chapter. Huwag kang iwalay sa mabuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Nakabuti. Alam mo, maraming blessing yan sa mga ganyan. May kwento po ako, yung dun sa inatinan ko sa hapon, sa live feed, si Jeff, may lagi silang inanong pastor ng Bible study sa bahay nila. So, ang ginawa, pumayag naman siya kasi member siya eh. Wala sila pang pwisto. Alam mo, palain ng Panginoon kasi huwag kang iwalay sa mabuting aral. Alam mo, si Jeff, milyonaryo na, alam mo, milyonaryo kasi 3 sasakyan na. Tsaka nagkaroon siya ng negosyo sa yung isda, kung saan. Anong punto doon? Ibig sabihin, kasi tinanong ko sa Jeff, asinsadong ta Cebu, bro, pinagkatiwala sa atin to. Yan ang sikreto. Kapag pinagkatiwala sa isang bagay, pangalagaan mo. Kasi nalalangin nga tayo, di ba? Kung anong binigay sa'yo, kahit anong sabihin nila, igawin mo lang kasi si Lugid nang bigay sa'yo ni. Pag meron dito, marami talaga dito, ganyan, saan nabisbay tapos, wala pa naman mga sasakyan. I-aeroplano ng kailangan ko eh. Kaya bibili pa ko ng airport, kaya di na yung unawa nila. Diba? Malalim ako magsalita rin eh. So ganyan. Alam mo, napakabuti ito ng Jeff. Kasi dati ng Bible study, ngayon may sarili na silang church. Alam mo yung church ginawal sa may tapat ng Agora? Life field. Yung tapat ng Agora na yun, pinagawa niya up and down. Yung baba, restaurant, tapos yung taas, simbahan. Galing, no? Grabe, tumuha ng palahibo. Kasi alam mo, ano yun eh, blessing yun eh. Lagi tinalangin, di ba? Lord, kailangan ganito. So, dumating ng punto. Yun na yan. So, napakabuti ng Panginoon, no? Talagang kung ano bigay sa'yo, gawin mo lang. Marami talaga hadlang. Kahit nga sabi yan, anong ko rito, marami talaga hadlang. Pero pag kasama mo si God, wala pong hadlang yan. Bakit? Buhay ko to eh. Buhay ko to. Ang nagtanggang ko, pwede ko pamigay. Gano'n lang naman eh. Hindi sabi ni Manny Pacquiao, dadalhin ba yung ano mo doon? O, namimigay. Nung nanalo, yung sakuna sa Tacloban, nanalo siya yung kalahati pinamigay. So, gano'n. Kaya hinahamon nga niya yung mga senador, yung yaman niya, saan yung dadalhin. Si Pacquiao, kahit dahil siya mahirap yan, pwede bumalik sa maghirap yan eh. Buhay lang ihilihog yan eh. Para naman tayo. Pero ang ganda ng puso ni Pacquiao, di ba? So, nasusundan ko. Kaya nga, ang aral ng mabuti, anin mo talaga yan, matutunan. Kaya yung si Jeff, dahil aral lang binigyan sa kanya, ibig sabihin, umano ka sa mga magagaling salita ng Panginoon yun eh. So, doon ka lang. Alam mo, nandiyan dyan lang, nasa tabi mo lang yan ng pagpapala sa'yo. Kaya maraming salamat sa Panginoon nung nagsalita ko nung linggo. So excited ko sa meron makapasabi, hindi mo lang nag-ubisa manalangin. Alam mo, doon pa lang, isang linggo pinag-pray ngayon eh. Pinag-pray yung pananalangin ko talaga yung sabi ko, sige, gunang ko kagad. Bakit na lumaban yung mga isolita kung saan? Ipaglaban mo na tayo nasa Diyos. So ganun po yung sabi ko, thank you Lord. Nung malaman ko na natapos ko na, ay, hindi pala magpag-pray. Sabi ko, kung nakakalam na. Alam mo na, parang nahiya ako, pero nanalangin kahit paano ko. Dahil, siyempre,
Kung anong naisip mo na pumasok sa puso mo, gagawin mo. Kaya minsan wala pa tayong, sa pagsasalita, wala talagang perfect. Pero kung anong naisip mo, kung anong, yun ang sasabihin mo. Kasi naririnig ng tao yan. Kaya minsan pag tumawa tayo rito, nag-iingat po tayo na makapagsalita hindi karapat-dapat kasi Kristiyano. Napakahirap, napakano talaga. Kailangan silyado po ang, kailangan maraming salamat mo sa pagpapala. Yan, maraming salamat. Last po na magpapasalamat, Sister Karina. Purihin ang Diyos sa buhay bawat buhay natin. Ako nagpapasalamat, sabi nga, kung mayroon ka man, pasalamatan mo. Kung wala man, pasalamatan mo rin. Sabi nga, panahon yan eh. Panahon ng kasaganahan, pasalamatan mo. Panahon ng kawalan, pasalamatan mo rin. Kasi hindi naman lagi tayo laging nagtatagumpay, di ba? Minsan may panahon na nagtatagumpay tayo, may panahon na kawalan. Minsan, hindi naman natin alam na may darating. Minsan walang darating. Ganun yun ang Panginoon, nagbibigay talaga ng, sabi nga, ng panahon. Di ba? So, ngayon, nandito tayo dahil nagpupuri tayo sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng lakas para gamitin niya tayo para sa kanyang gawain. Di ba? Lahat tayo may purpose. Dahil ayaw ng Diyos na ahayaan ka lang na nakaupo. May gagawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya lagi natin yung pinapasalamatan sa lahat ng bagay. Dahil sabi nga, kung nanihingi man tayo sa Panginoon, hindi basta-basta yan ibibigay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos yung ating mga puso. Di ba? Kung saan mo ito gagamitin, baka gagamitin lang ito sa hindi maganda. Di ba? Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero hindi agad-agad ibinibigay ng Diyos ang kailangan natin. Kundi nagpapasalamat tayo na may dumarating. Di ba? May dumarating, hindi natin alam. Katulad niyan, maraming umaasa dahil maraming tatakbo. Kaya iba, umaasa talaga kasi sigurado sila na may matatanggap. Bakit? Nakalista sila doon. Di ba? May matatanggap. Pero tayo, bagamat hindi tayo naka-in doon, pero naniniwala tayo na ibibigay ng Diyos yung kailangan natin. Di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa mga anak ko, ginagamit sila para sa aming pamilya. Bagamat, yan si Pastor, may trabaho nga, pero 3 buwan pa bago 3 buwan bago makatanggap ng biyaya. Di ba? 3 buwan pa kami kakain. Yan, ako'y nagpapasalamat dahil survive, sabi nga, dito sa mundo, survivor tayo, di ba? Sa pinapalabas, di ba, kailangan survivor ka. Kung paano mo didiskartihan yung sarili mo, yung pamilya mo. Ganun tayo. Ganun ang Panginoon. Kung paano tayo ginamit ng Diyos, ganun tayo sa Panginoon. Paano tayo dumiskarte sa ating buhay, kung paano natin pasalamatan ang ating Panginoon sa buhay natin. Kung paano tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Diskarte din natin yan kung paano natin yan makapasok sa loob ng kaharian ng Diyos. Ganon din tayo sa buhay natin. Tayo, kung nagtatayo tayo ng ating kaharian, ito pansamantala dito sa lupa. Pero ang Diyos na may kaharian, doon tayo inaantay. Di ba? Puri ng Panginoon dahil napakadakila ang Diyos sa buhay natin. Amen. Dumako na po tayo sa pag-uusapan spiritual ng salita ng Diyos. Sabi nga, napakasarap po lagi ang salita kaysa sa mga salita ng kapaligid. Amen, di ba? Kasi pagka nakakarinig tayo ng salita, doon lumalago ang ating pananampalataya. Kaya po, tatawagin po na natin ang ating pastor na si Pastor Ramon. Alam niyo, ang prinsipyo, hindi nagbabago. Yung tao na, hindi natin sila hinuhusgahan. Yung mga tao na makamundo, sila yung anak ng mundo. Yung mga anak ng Diyos,
Nasa loob ng church yan eh. Doon yung makikita ang katotohanan. Pangalawa, dahil makasalibutan sila, kasama nila si Satanas. Marami namang pamamaraan ng pamimigay, bakit tinataon ng linggo? Hindi nyo ba naisip yun? Kasi gusto ni Satanas, madistract ang gawain. Kaya, diniktahan yung mga tao, hindi mananampalataya, ilinggo nyo bigay. Ngayon, kung ikaw ay busog ka ng espiritual, maaaring mag-iisip ka bakit linggo? Wala naman mga araw. Di ba? Hindi nyo napapansin yun. Yung mga taong ito, sabi nga ng ating kapatid, kaya wala sila rito dahil merong pakinabang. Sa Bible ko palabas sa kayo, isa ng Panginoon parang ka din magsalita Naalala nyo, nagpakain siya ng 5,000. Kayo lang naman ako ninyo inahanap kasi nakakakain kayo. Sabi ng Panginoon, alam niyo, huwag kayong magsikap na gumawa ng pagkain na may pagkasira, napapanis. Pagsikapan nyo na gawin ng pagkain na walang pagkasira. Salita ninyo. Kasi ito ang pasaporte natin sa langit. Hindi pabaitan. Mabait sister, kaya langit yan. No. Wala kang mababasa na ang mabait na kasama ng Panginoon. Wala sa ating mabait. Lahat tayo makasalanan. Awa lang ng Diyos ang nananalaytay sa atin. So, huwag tayong magtaka ng mga ganun. Kaya, hayaan natin sila basta tayo dinala tayo ng Panginoon dito na ito ang pinakamahalaga sa lahat. May makinig ng kanyang salita. Okay? Hanggang na tayo makinig? Amen. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Lucas. Lucas, kabanatang 10, simula sa talatang 25 hanggang 37. Aklat ng Lucas, kabanatang 10, talatang 25 hanggang 37. Makinig, mahalaga ito. Babasahin ko po, ang wala pong, sundan nyo na lang po ako, ang walang Biblia, makinig po. At huwag kayong papayag na hindi marinig ang aking binabasa. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindi upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit, sa pagnanais niya na ipagbatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumaba sa daang iyon ng isang pari na kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag, kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos binuhusan ng langis, pagkatapos buhusan ng langis at alak, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumating siya
Na sumunod na araw ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya at anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. 36. Ano sa palagay mo? Alin sa 3 ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka at gayon din ang gawin mo. Pagpalain po ang salitang ito na ating pagsasalusaluhan bilang pagkain ng ating kaluluwa. Let us pray. Dakil Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga kami napapasalamat, hindi dahil sa aming sarili, kundi ito ay kalooban mo na dalhin ang aming sarili o ang aming panyapak sa bahay-sambahan na ito bilang larawan na iyong bahay upang makinig ng iyong mga salita, upang mapakain din namin ang aming kaluluwa. At isa rin itong pagpapatibay ng aming pananampalataya na hindi kami madaig ng anumang mga gumagambala na pinapahayag ng sanlibutan na bagamat may mga kapatid kami na nababagabag, aalala patungkol sa mga pagbabanta ng sanlibutan. Kung wala kaming aral na natututunan sa iyo, Panginoon, baka maaaring isa din kaming mag-alala, mabagabag, at magluluyanan. Subalit alam namin na kayo ang aming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kung mangyari man ito, wala kaming magagawa. Pero naniniwala kami, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami hahayaang mapahamak, kundi ang lahat ng ito ay nasa iyong kamay. Kayo nagsabi, Panginoon, na ang lahat na ibinigay sa iyo ng iyong Ama ay iningatan mo. At wala ni isa man napapahanga. Tunay nga na ang iyong mga salita, ang aming sandigan, ang aming pag-asa. Kung wala ang iyong mga salita, miserable po ang buhay namin. Hindi namin alam kung saan kami susuong. Hindi namin alam, Panginoon, saan kami magtatago. Salamat na lang at narayang ka, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay, mabisa, at hindi nagbabago, Panginoon. Salamat at binala mo kami sa bahay-sambahan na ito, hindi dahilan sa mayroon kaming pagkakatipon na normal, kundi ito ay araw mo, Panginoon. Araw mo, O Diyos, na kayo ay amin sambahin, pasalamatan, itaas, purihin, sa lahat ng bagay na dapat namin ipagpasalamat sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, kung kami may nasabi, naisip, nagawa, na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Salit puruan mo po ang aming puso, na gawin namin ang iyong kalooban, ang iyong banal na mga kautusan. Bagamat may mga kapatid kami, hinihingi namin sa iyo na kapatawaran. Na bagamat tila ba nagbibingi-bingihan sila at pagbubulag-bulagan na alam nila na napakahalaga ang araw ng Sabat na ito. Sa halip nahahatak sila sa mga bagay na panglaman. Hindi sila nahahatak, Panginoon, sa mga bagay na pang-espiritual, na ito ang haharap sa iyo, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Ituro mo po sa kanila, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Hindi nila magagawa ito, Panginoon, sa ganang kanila lamang sarili. Maging kami man, Panginoon, pandayin mo po ang aming puso. Kung paano mo po tinuruan ang puso ng inyong lingkod na si Haring David, bagamat siya tinaguriang malapit sa puso mo, hindi din siya nakaligtas sa kasalanan. Lalo, higit sa lahat, kay Bathsheba, kay Urias. Paano pa kaya kami, Panginoon,
na ang iyong awa at biyaya lamang ang siyang nananalaytay sa aming pagkatao, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Mangyari po ang kalooban mo, Panginoon, di po namin kayo pinapangunahan o inuutosan man, kundi ito'y panalangin na may pagsusumamo at pagpapakumbaba. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. At maging sa aming mga isip, itama mo po ang aming pag-iisip na sa mga bagay na kapuri-puri, kalugod-lugod sa iyo. Huwag ng mga pag-iisip na lalagpas ng higit pa rito, na mag-isip kami ng mga bagay na pansariling kapakanan, pag-iisip ng mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Kundi ang pag-iisip namin, Panginoon, kung paano pa namin maluluwalhati. Katulad ng pagbibigay niyo, Panginoon, ng mga tao, magpaunlak ang aming gawain, maging sa aming barangay, o sa aming komunidad na nasasakbuhan namin, Panginoon. Hipuin mo po yung mga taong ito na nawa, magkaroon sila ng pananabik na hanapin ang iyong mga salita. Bilang kasangkapan, gamitin mo po kami, Panginoon. Hindi para kami maitaas, hindi para kami maparangalan, kundi kayo po ang aming maparangalan. Huwag sa amin, Panginoon. Huwag sa amin. Kami mga aliping walang kabuluhan lamang, Panginoon, sa harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat. Nawa ang mensaheng ito, paunawa niyo po, lalo sa tagapakinig at ang iyong tagapagsalita. Ibuka mo po ang kanyang bibig na ang taong katotohanan at ang salita mo ang marinig at hindi ang kanyang kahinaan ang siyang makita at marinig, kundi mailapat ang prinsipyo ng iyong mga salita, katotohanan, na ito'y maging pagpapalang espiritual sinumang tagapakinig po rin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay pinamagatan ko ang kamangamanghang pag-ibig at pakikipagkapwa-tao ng isang Samaritano. Ulitin ko, ang kamanghamanghang pag-ibig at pakikipagkapwa-tao ng isang mabuting Samaritano. May tatlo tayong puntos na ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Una, ang kamangamanghang pag-ibig o ang pamamaraan ng pag-ibig at pakikipagkapwa-tao. Pangalawa, ano ang itinuturo nito sa atin? Pangatlo, sino ang aking kapwa? Sa panahon ngayon, lalo't malapit na ang eleksyon, maraming magpapakilala na sila ay mabuting Samaritano. Makinig, mahalaga ito. Hindi tayo nakikialam sa kanilang tungkulin, pero sinasabi lang natin ang katotohanan na nakikita naman talaga natin ang katotohanan, yung kanilang pamamaraan o strategy. Maraming mga kandidato, marinig ako, nagagamitin ang prinsipyo ng mabuting Samaritano. Andiyan nabutan ka ng 1 kilong bigas, kasama ang sardinas, at sasabihin ng inabutan, ang bait doon, ibubuto ko yun. Yun ang mabuting Samaritan. Mabait yun, ayun ang ibubuto ko. Ipinagpalit mo ang iyong karangalan sa 1 kilong bigas at sardinas. Sa palagay mo ba, mabuti ang kanilang ginagawa? Hindi. Kinukuha lang ang atensyon mo, kinukuha ang tiwala mo, kinukuha ang buto mo. Tulad ay pinag-usapan natin kanina, pag nanalo yan, hindi na nila gagawin yun. Kulang sabihin sa kanila, ano kayo, bali? Tandaan nyo, ang mga kandidato sumusugal yan, nagmumuhunan yan. Hindi yan tatakbo na walang salapi. Ano ang layunin?
para sa sarili nilang kapakanan. Pero ang totoo, wala silang malasakit sa bansang Pilipinas. Kaya ako nga, sabi ko sa bahay, lagi ako nakahiga eh. Wala akong nakita na nagpaplataporma na kandidato na dadalawin ko yung may karamdaman, dadalawin ko yung mga dukha. Wala! Ano ang kanilang plataforma? Droga. Mabuti yan eh. Sa mga senior citizen, for life, o eternal life pension. Ano pa? Mawawala ang gutom. Kailangan maraming pagkain sa pag. Yun ang solusyon. Mali. Sisirain mo yung prinsipyo ng Bible na ang tao nakakaranas ng gutom, kahirapan, bunga ng kasalanan. Huwag mong babaliin ang prinsipyo ng Diyos. Bakit tayo nakakaranas ng kahirapan? Sa pamamagitan ng kahirapan, sa pamamagitan ng kasalanan. Kasalanan eh, ang dahilan eh. Kaya pag may isang taong nahuhuli na nagnanakaw, ba't siya nagnanakaw? Bunga kasi ng kahirapan, mali. Bunga yan ang katamaran mo. Dami ng mga anak buhay. Bakit naging